Good morning mga kabady, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong blessing. Dahil every gising po is a blessing. Dito na po tayo sa farm. Spray na si Kakalades. Kakalades. So ngayon na-harvestin yung palay mga kabady. Maya. So magluluto muna tayo ng pagkain, syempre. Ito, nakasalang na yung kanin natin. Pasok ng ulo ko. Para ako sisipunin. Puno ito na yung loob ng kubo natin. At dito kami sa labas. Ito yung mga lulutuin natin mga kabady. Dahil tayo dito, bumili ako ng bangus. Yan. Bangus, papaksi natin. Tapos bumili si Kakalades na chicken pit. Favorite ni Kakalades. Ako lang. Ay, favorite pala namin dalawa. Tapos meron pa dito pang sigang na mga bulig. Lagyan natin ng pangalpa, masaging, tsaka yung lumiit na yung siling panigang. So tuwid muna natin. Doon na lang ako kuha sa may berde. Ako lagay ko yan. Hintay lang natin maluto yung kanin. So yung mga buddy, ngayon natin linisin itong buligs. Mukagating yung plastic. Papangat sana mga kabady, kaso alanganin yung laki nila. Sarap sana ng pampangat. Yung mga ganito lang sana kalalaki. Ganito. Ay. Mga ganito lang. Ito medyo malaki na yung tatlo. Igisin muna natin. Maganda sana ng pinakaliskisan to, lalagyan na mga kabady yung akbak o yung duruan para hindi madulas. Kaya lang alanganin lang yung laki nila. Tingnan natin yung akbak. Ayaw na natin to. Mas kaka mga kabady. Natin ng panalpa. Saging na ito haba din dulan. Iba lang. Na puso. Sabay-sabay na to. Yeah. May luya, sibuyas, asin, sili pala. Buddy, dyan na yung harvester. Wala palang paminta. Mas kaka may dalang paminta doon sa amin. Mga buddy, mag-start na sila mag-harvest. Bili mo na ang paminta. Hindi kompleto ang paksiw at adobo kung walang paminta. Hindi kompleto ang sarap. Ayan mga buddy, may paminta na. Ito nga, puro kaliwa to. Baka may... Piliin mo lang yung mga kaliwa, yung kanan sa akin. Sige.
Yung may tandaya, huwag mo alisin sa akin yung kuko. Ayun ko ko. Kuko. Sige. Hindi ko alam mga kabady, ba't sarap na sarap ako dito sa adobong paa ng ano. Lalo pagka yung nahuli mo yung pagkakaluto niya, tapos medyo may anghang ng pagkakaluto. Diskarte kasi namin dito, hinahati pa namin to dito mga kabady para manuot sa loob yung lasa niya. Nung nagluto nga si karaan ito mga kabady, kinain ko ng almusal tanghalian. Tapos kinabukasan ng umaga, binanatan ko pa ulit ng almusal. Sarap din to mga kabady, adobo, tinola, sinigang. Sarap din. Balutan lang natin, tatanggal natin ng pedicure natin mamaya. Tara natin matanggal ng mga balat. Iba kasi mga nakapakat yan mga kabady, may putik na yon. So hindi na malalaglag yun sa bistay nung bistay nung harvester kasi nga maputik siya, may putik. Kasama na yun sa giniikan. Kaya kung mga ilang kaban lang magtatapon yung harvester na yan. Kasi nga bukod sa basa na, may putik o yung banlik na tinatawag mga kabady. Yung mga dumapa. Tapos yung iba yung iba pala ay nakapakat sa lupa o sa putik. Kapag sinungkit ng harvester nadadamay na siya sa masasama na siya. Marami sayang pagka ganyan. Kung yung dry nga kung yung dry yung palay nagtatapon si harvester yun pa kayang ganyang maputik. Mabasa. Ay, busog. Tapos na tayong mag-almusal mga kabady. Tayo na, bumira na yung mga nag-harvester. Ilan na ba tayo? 7. 7 sako na. Kaitim balot ng putik Maganda to mga kabady, maiyang-iyang na. 6 pa lang pala. 2, 4, 6 pa lang. Pa yung mga harvest nila. Yung mga bungang nakasahid sa sumayid sa tubig baha mga kabady dami na hulog ito pa mga sumayid sa yan, bulok na yan. Ito pa ito siya, lambot nyo bulokers. Sa ilalim kahit itong buong dapat to bago masabugan ng pataba mapitas na to, pitas na yung mga natirang bunga na yan mga kabady. Kasi pagka nasabugan na yan ng pataba, bukod sa kakain pa sila ng pataba after 4 days pagka apply mo ng pataba hindi mo na pwedeng pitasin yan
Kasi once na pinitas mo yan mga kabady, malulusaw yan. Parang magiging ganito siya oh. Ganito magiging itsura niya pag pinitas mo siya ng kasalukuyan tumatalab yung pataba o yung abono. Ganito pachi. Dami mga kabady. Kailangan tawagan natin yung mamimitas bukas. Habang tayo nagpapataba pwede na silang pumitas. Marami pa yan, marami pang makukuha dyan. Ano, dahil pang bunga. Sigara. Marami nahulog oh, sayang. Sayang kasi nahulog lang. Pero pabor din yan para maubos yung bunga niya. Kasi kailangan sana, maganda sanang mag-start dyan yung halos talagang wala siyang bunga mga kabady, para masolo nung kung may lalabas na bulaklak, masasolo niya yung abono. Ano ba si Kaka? Yun. Ang buong pakontak na natin yung ating mamimitas, yung buyer. Kaya bukas mapapitas na natin. Dami na hulog niya ka. Bunga. Oo. Nakasayad sa ako niyan. Inabutan ng tubig. Pwede na natin papitas bukas to. Iinit na yung pan eh. Nagpipit ka na baka. Bago tayo magpataba sabayan tayo mataba tayo. Huwag lang yung 4 na araw na. Ngayon yung bibili natin isa pang makina mga kabady, pero yung mixer kasi natin mga kabady nasa bahay lang, di naman na masyado nagagamit. Bukod sa dadali natin dito yung pagka gumawa tayo, pwede na natin gamitin yung makina nun mga kabady, para ito na lang bibili natin para medyo maka-menos tayo. Dito lang power spray lang, hindi na kasama yung makina. All goods pa naman yung all goods pa naman yung makina ng mixer natin. So pagka medyo nakapitas na tayo dito sa kalamansi, saka na lang natin siya ibibili ng bago. Kasi yung mixer dadaling ko rin dito pagka gumawa tayo doon sa papatungan ng kubo dun saka yung tinoran. Kasi isang trabaho yan mga kabady. Kung halimbawa yung makina natin na to ililipat pa natin doon, hassle masyado yan. Maano na tayo sa oras. Tapos drum, bibili pa tayo ng drum mga kabady, mga 2 drum pa. 3 lang yun nandun eh. Kailangan 5. Ito kasi 1,000 na liter. Itong Boulevard na to mga kabady, katumbas siya ng 5 drum. Yung laman yan. So umuubos tayo dito sa pag-i-spray nyan ng 6 na drum dito sa area na to mga kabady. Dito sa 800 puno natin, umuubos tayo ng halos 6 na drum dito. Yung isang puno nyan, meron natitirang tatlong tudling doon sa gawin dulo o kaya sa gawin dito mga kabady, kung saan matatapos. Meron siyang natitirang tatlong tayo, so 3 tudling, 3 lane na ganyan pag isang drum, kaya hindi kasya yung isang ganyan. Kagaya nga yan, pati Diyos sa atin nung natin,
Ibabago namin yung posisyon ng makina na to, masyado mataas eh. Medyo ibababa natin, mahaba naman yung hose nya. Kapatid yung sate, bibili na lang tayo ng panibago at i-condition natin yan. Tapos change oil na rin tayo. Saka tayo titingin ng panibagong o bagong pump belt mga kabady, kasi baka di natin masabi bumigo yung pump belt nyan, magka-aberya tayo. At least meron tayong reserba dito. Pang ano lang ba, pang alalay, pang antabay. Meron na tayo naka-reserba para just in case na anong oras man siyang bumigay yung pump belt natin na yun, meron na tayo agad pamalit. Mahirap kasi yung kung kailan tayo gagamit o kailan natin siya gagamitin at saka lang natin siya sikasuhin. Gaya nga sabi ko nung last vlog natin mga kabady, kailangan dalawa yung spray natin, isa dito at isa doon sa kabila, magkaiba sila para hindi na natin lipat-lipat na ganun. Isang trabaho pa kasi yun, tsaka isang abala. Di baling yung hose na lang. Mas maganda nga sana kung may hose din mga kabady, pero okay na siguro kasi hose. Pag na-irolyo mo yun, isang o kaya kahit di mo na-irolyo mga kabady, hilahin mo na lang doon. Tsaka kailangan bago gamitin, kondisyon, at after gamitin dapat nasa maayos siyang kondisyon mga kabady, o nasa magandang kondisyon yung ating makina para anumang oras pwede tayong mag-spray at naka-ready tayo. Yun lang ang problema natin yan mga kabady. Paano natin patutuyuin yan? Tapos ng harvesterin yung ating palay dito. Hindi na masama yung inani niya, naka 23 media, 23 kalahati. Malalaki naman yung sako mga kabady. Siguro timbang nito possible mga 70. Ha? Malalaki na ako dyan, amigo, sigurado. Yung basa siguro possible mga 80 kilos yan. Ito mga to kasi basa to pero yung mga nando sa taas na nakatayo mga 70 siguro. Lalaki na sa ako. Problema nito kayo dyan paano patutuyuin ngayon. Pag inabot ng bukas yan na yan, malulumlum. Magalang yun. Labas yung ugat dito sa leeg Baka makapakdi. Ano nyo, dami na sayang pero pa yung mga nasa giniigan niya. So, kahit na marami na sayang okay na yan mga kabady, kaysa doon sa isa man wala tayong makuha kasi hindi tayo nakasigurado sa panahon mga kabady. Natin alam kung may biglang umatake yung bagyo lalong wala. Nikarga mo kayo yung pito 7-14-21. 80 nga ito mga kabady. Dito 23 media 21 hanggat malakas magwalo ka na. Ganito. Hindi, ganun din. Nasa akin din. Mamimili ka pa. Balikat. Nasa din. Mamimili pa ka ha. Ay.
Ito muna natin bababakin na Kuya Jun mga kabady. So bali naka 23.5 tapos yung unos nung o yung babayaran natin sa harvester 2.5 sako yung sa kanila. So bali sa atin 21 sako. 21 sako. So bibigas na lang natin yun mga kabady. Naibilad muna. Kasi kung ibebenta natin yan baka sa 10 piso per kilo kasi yun ang bibili niya. Ano? Nakabuto si Maro ng magunti. Buddy, walo na yung unang hila. Walo lang kasi mahirap putik yung daan. So mga buddy, si Kaka malapit na matapos sa pag-spray dito sa isang area natin ng kalamansi. Tulungan muna natin si Kuya Jun maghakot ng palay. Yung bakas ng baha yun green yung taas tapos yung baba kulay brown. Taas na inaabot ito na ito. Kapulot pa ng bullfrog. Okay mga buddy, diskarga naman. Doon na lang natin muna ibinababa kila Kuya Jun para kung sakali araw bukas bilad na lang natin doon sa may harapan. Bili mo tayo merienda at tulungan si Kuya Jun magdiskarga naman doon dahil isang hakot na lang to, 7.5 na lang pwede na, tapos na. Tapos na tayo mag merienda mga kabady. Karga na natin tong huling karga mga kabady, 7 kalahati. Kabady, taxibation ng bibi. Hindi, ayun. Hindi pa nila kilala. Eh! Ayan na, kabisado na nila Natik mo na nila, yan umay na sa pins itong kalahati mga kabady. Bigyan na natin sa mga bibi natin pagkain sila. Yeah. Tira. So yun mga kabady, naisa lang na natin yung chicken pit. Chicken pit. Isang kutsa muna natin sa toyo
tsaka ibang pampalasa. So bali yung pali natin mga kabady, naka 23 and a half nga siya. So bayad natin sa harvester 2.5, bali 21 na lang. So magbabayad pa tayo kay Kuya Joe sa karyada. 30 pesos isang sako. So, yun ang babayaran natin mga kabady. Tapos kung ibebenta kasi natin yun mga kabady, sobrang talo tayo doon, sobrang lugi pagka ganun. So, ngayon itutuos natin yan mga kabady sa kung may babalik ba yung puhunan pagka pinabigas natin. So kailangan yun mapatuyo muna natin, ay bilad mapatuyo bago natin ipakono o papagiling natin mga kabady para maging bigas na siya. Tapos titingnan natin kung ilan yung magiging total ng kanyang magiging bigas, at saka natin doon makukompute mga kabady kung nakabawi ba tayo o talo. Kasi kung didiretso natin sa bentahan yun, possible yun mga ang presyo ng mga 12, yan ganyan, 13. Yan yung pinaka maximum na presyo nun. Kasi nga hindi siya mabibili ng mataas mga kabady, gawa ng maputik yung kanyang palay, tsaka bukod pa doon may pailan-ilan pang mga berde. Tingnan natin. Yan, gagawin natin. Pabibigas na lang natin. Niya ka! Tapos na si Kaka mag-spray ng kalamansi. Kaka. Sana umaraw bukas niya ka. Malakas na araw. Paghapon. Maghapong umaraw ay tuyo yung balan nun. Tama, bukas sabog tayo ng schedule natin pag papataba. Pwede naman daw doon, sabi ni Kuya Jun, doon sa niya doon. Oo nga. Para isahan na lang isahang kati na lang. Hindi naman umuulan mga kabady, kaya lang makulimlim yung kalangitan. Tapos wala namang hangin. Panghalo. Ito yung itsura ng mga palay na nakatayo pa mga kabady. Ganyan yung itsura niya. Mabandig siya. Pero sa butil ng kanyang bigas, balatan natin. Wait lang. Hindi naman siya umawa mga kabady. Ayun. Wait lang. Balatan ko lang. Ayun, pati naman yung bigas niya. Ayun. Diba? Ma-recover kayo bigas nito ka, pero mukhang ma-recover naman matimbang Ayan na, may mga berde-berde pa ilan-ilan. Wala, siguro mga 10%. Pero yung dinakot mo kayo nakakulay lupa, yung mga nakadapa. Pero nung nilabaso ko, balik lang yun. Nga, balik nga. So ito medyo tuyo-tuyo mga body. Kalahati nun ganito, kalahati na itim dahil nakadapa. Tapos pala mga body, explain ko lang sa inyo tong pataba natin na to. Okay, magtanong bakit ito yung gagamitin nating pataba. So ito yung MB o yung markang bulaklak na 2500. Ibig sabihin nitrogen 25% mga kabady. Ito siya, ammonium chloride. Ayan, 2500. Siya yung si markang bulaklak. Ayan, yan siya mga kabady. Ito 2500. Ayan. So kaya ito yung binili natin mga kabady, instead na yung Swire na 4600. Mas mataas siya, di ba? Ang kaso nga mga kabady,
Ito kasi medyo budget friendly. Nasa kulang 900 ang isang sako. Yan. Ang 4600 kasi medyo matapang siya, o hindi matapang siya mga kabady, kasi bata pa naman si kalamansi natin. Siguro pagka medyo maedad-edad na, doon na tayo gamit ng ganun. Ito maganda rin to mga kabady, ang 2500. Ang 4600 kasi mga kabady is hindi ako nagkakamali, nasa 1450 or 15 mga ganun. So masyado tayong bibigatan at baka hindi natin kaya mga kabady. Kaya ito muna pa-umpisa. Kaya natin yung 46 kung isang area lang, dalawang area kasi mga kabady paano yun natin Kaya ito, yan ang gagamitin muna natin, si Markang Bulaklak na 2500 yung magaspang ang butil nito mga kabady. Tapos yung pang sunod natin dito, meron tayong triple 14 naman ang gagamitin natin. Ang sunod dyan after a month na, pag magpapalaki na tayo ng bunga. Sana mga kabady, diba? Sana lumabas ang bulaklak. Wow, hindi ka ritang luto ka. Kalimutan doon. Balik mo kataduhan at si pumurikit lang eh. Buddy, kain na tayo. Sinunog ni yung pa. Surog dyan. Sunog mga kabady, oh. Hey? I-glip lang ako. Hindi na mapait yan. Masyado tayo sosi. Sa labas. Kumaka tayo sa labas. Sa labas na naman kami kumain mga kabady, kasi wala kami preso sa loob. Kapamulo lambot ka. No. Simut ng laman sa buto, ano? Ba't ganun yung isda nito? Kaya pala namatay, walang tiyan, no? Sa ulo. Buntukan niya. Ayun, tinang ko nila ito. Kaya, ang galing ito, susuka. Ano yung feel, no? Nakahingido ko lang. Itim. Para kanina sili, ako naman.